Ang pagkakaroon ng matibay na kalamnan sa tiyan o abs ay hindi lang para magandang tingnan. Ito ay mahalaga para sa ating pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Ang mga abs ay nagbigay ng suporta sa ating gulugod at tumutulong sa pagpanatili ng tamang pusos duramdura. Masarap din ito sa pakiramdam. Ang pagkakaroon ng malakas na core ay nagbibigay ng kasiyahan at kumpiyansa sa sarili. Kapag nararamdaman mong malakas ka, mas nagiging positibo ang iyong pananaw sa buhay. Ang matibay na abs ay nakakatulong para magkaroon ka ng maayos na postura na makakabawas sa sakit ng likod. Ang tamang postura ay mahalaga hindi lamang para sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa mental na kalusugan. Kapag tuwid ang iyong tindig, mas nagiging alerto at masigla ka. Ginagawa nitong mas madali ang mga pang-araw-araw na gawain, tulad pagbubuhat ng mga pinamili o pakikipaglaro sa iyong mga anak. Ang malakas na core ay nagbibigay ng lakas at tibay na kinakailangan para sa mga aktibidad na ito, na nagiging dahilan upang mas ma-enjoy mo ang bawat sandali. Dagdag pa rito, ang matibay na core ay nagpapabuti sa iyong balanse, kaya mas maliit ang posibilidad na ikaw ay matumba. Ang balanse ay mahalaga sa lahat ng aspeto ng buhay, mula sa paglalakad hanggang sa pagtakbo at maging sa mga simpleng gawain tulad ng pagtayo mula sa upuan. Mahalaga ito para sa lahat, lalo na habang tayo ay tumatanda. Ang malakas na core ay tumutulong upang mapanatili ang ating kalayaan at kakayahan na gawin ang mga bagay na gusto natin kahit sa ating pagtanda. Ang mga simpleng ehersisyo ay maaring magbigay ng malaking benepisyo sa ating kalusugan. Ang bidyong ito ang iyong gabay sa pagsisimula ng mga simpleng ehersisyo para sa tiyan na maaari mong gawin sa bahay. Simulan na natin. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, makakamit mo ang isang mas malakas at mas malusog na katawan. Handa ka na ba? Tara na at mag-ehersisyo. Magsimula tayo sa isang klasikong ehersisyo para sa tiyan ang crunch. Humiga ng nakabaluktot ang iyong mga tuhod at ang mga paa ay nakalapat sa sahig. Ilagay ang iyong mga kamay sa likod ng iyong ulo na sinusuportahan ang iyong lig ng hindi hinihila. I-engage ang iyong mga kalamnan sa core at itaas ang iyong mga balikat mula sa sahig na parang sinusubukan mong abutin ang iyong mga tuhod gamit ang iyong mga siko. Tumutok sa mga kontroladong galaw kaysa sa bilis. Dahan-dahang ibaba ang iyong likod pabalik sa panimulang posisyon. Ulitin ito ng 10 hanggang 15 beses. Ang plank ay isang napakagandang ehersisyo para sa pagbuo ng lakas at katatagan ng core. Magsimula sa pamamagitan ng paghiga ng nakaharap sa sahig, itinatadig ang iyong sarili sa iyong mga bisig. Ang iyong mga siko ay dapat na direktang nasa ilalim ng iyong mga balikat. I-engage ang iyong mga kalamnan sa core at itaas ang iyong katawan mula sa sahig. Pinapanatili ang isang tuwid na linya mula ulo hanggang sakong. Iwasan ang pag-arko ng iyong likod o pagbagsak ng iyong balakang. Hawakan ang posisyon na ito hanggat maaari mong mapanatili ang magandang forma. Magsimula sa 20 hanggang 30 segundo at unti-unting dagdagan ang oras ng paghawak habang ikaw ay lumalakas. Ang leg raises ay nagtatarget sa mga kalamnan sa ibabang bahagi ng tiyan, isang lugar na madalas na napapabayaan. Humiga ng patag ang iyong likod, habang ang iyong mga binti ay nakaunat at ang mga braso ay nasa iyong tagiliran. Panatilihing tuwid ang iyong mga binti, i-engage ang iyong core, at dahan-dahang iangat ang iyong mga binti patungo sa kisame hanggang sa makabuo sila ng 90 degree na anggulo sa iyong torso. Dahan-dahang ibaba ang iyong mga binti pabalik sa panimulang posisyon nang hindi hinahayaang hawakan ng iyong mga paa ang sahig. Ulitin ito ng 10 hanggang 15 beses. Ngayon, alamin natin kung paano maiwasan ang mga pagkakamali sa pag-ehersisyo. Ang tamang kaalaman ay makakatulong sa iyo na makamit ang iyong fitness goals ng mas mabilis at ligtas. Ang isang karaniwang pagkakamali ay ang paggamit ng momentum sa halip na pag-engage ng kalamnan. Kapag gumagamit ka ng momentum, hindi mo na isasama ang tamang mga kalamnan na nagre-resulta sa mas kaunting benepisyo mula sa iyong ehersisyo. Halimbawa, ang pag-swing ng iyong katawan habang nagkukrumps o nag-lead leg raise ay maaring magdulot ng pilay sa iyong likod at mabawasan ang bisa ng ehersisyo. Sa halip, mag-focus sa mabagal at kontroladong paggalaw upang masigurado na ang iyong mga kalamnan ay nagtatrabaho ng husto. Ang isa pang pagkakamali ay ang pagpigil ng iyong hininga.
Kapag pinipigil mo ang iyong hininga, maaring tumaas ang iyong blood pressure at magdulot ng pagkahilo o pagkahimatay. Tandaan na huminga sa buong ehersisyo, lumanghap habang ikaw ay bumababa at huminga ng palabas habang ini-engage mo ang iyong core at itaas ang iyong sarili. Ang tamang paghinga ay makakatulong sa iyo na mapanatili ang tamang form at maiwasan ang pinsala. At panghuli, huwag panghinaan ng loob kung hindi ka agad makakita ng mga resulta. Ang fitness ay isang proseso na nangangailangan ng oras at dedikasyon. Ang consistency ay mahalaga pagdating sa fitness. Ang regular na pag-ehersisyo ay magbibigay ng mas matagalang resulta kumpara sa mga biglaang pagsusumikap. Manatili sa iyong mga pag-ehersisyo at magsisimula kang makakita ng pagkakaiba sa lakas ng iyong core at pangkalahatang kalusugan. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, ikaw ay papalapit sa iyong mga fitness goals. Huwag kalimutang mag-enjoy sa proseso at ipagdiwang ang bawat maliit na tagumpay. Seksyon 6, pagpapalakas ng iyong paglalakbay sa fitness, mga tips sa nutrisyon para sa matibay na core. Habang ang ehersisyo ay mahalaga para sa pagbuo ng matibay na abs, ang nutrisyon ay may mahalagang papel din. Ang tamang pagkain ay maaring magbigay ng enerhiya na kailangan mo upang mag-ehersisyo ng mas mahusay at mas matagal. Ang balanseng dieta ay hindi lamang nagpapalakas ng iyong katawan, kundi pati na rin ng iyong isipan na nagbibigay daan sa iyo upang manatiling motivated at focused sa iyong mga layunin sa fitness. Gaano man kahirap ang iyong pag-ehersisyo, hindi mo makikita ang mga six-pack abs na iyon maliban kung kumakain ka ng masustansyang pagkain. Ang mga pagkaing mataas sa asukal at taba ay maaaring magdulot ng pagtaas ng timbang at magpahirap sa iyo na makita ang mga resulta ng iyong pagsisikap. Kaya't mahalaga na pumili ng mga pagkain na makakatulong sa iyo na makamit ang iyong mga layunin. Tumutok sa pagkonsumo ng mga buo, hindi na prosesong pagkain tulad ng prutas, gulay at mga pagkaing mayaman sa fiber. Ang mga ito ay hindi lamang nagbibigay ng mga kinakailangang bitamina at mineral, kundi pati na rin ng mga antioxidant na tumutulong sa pag-alis ng mga toxins sa katawan. Ang mga prutas at gulay ay mababa sa calories ngunit mataas sa nutrients na perpekto para sa pagpapanatili ng tamang timbang. Mga karne na walang taba at buong butil. Ang mga lean protein tulad ng manok, isda at tofu ay mahalaga para sa pagbuo ng kalamnan. Ang buong butil naman ay nagbibigay ng steady source ng enerhiya na kailangan mo para sa iyong mga workout. Ang mga pagkain ito ay hindi lamang masustansya kundi masarap din, kaya't hindi mo kailangang isakripisyo ang lasa para sa kalusugan. Ang mga pagkain ito ay nagbibigay ng mga sustansya na kailangan ng iyong katawan upang makabuo ng kalamnan at makabawi mula sa mga pag-ehersisyo. Ang tamang nutrisyon ay tumutulong din sa pag-iwas sa mga injury at sa pagpapabilis ng recovery time. Kaya't siguraduhing isama ang mga ito sa iyong araw-araw na dieta. Manatiling hydrated sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig sa buong araw, lalo na bago, habang at pagkatapos ng iyong mga pag-ehersisyo. Ang tubig ay tumutulong sa pag-regulate ng temperatura ng katawan at sa pag-transport ng mga nutrients sa mga cells. Ito rin ay mahalaga para sa pag-aalis ng mga waste products mula sa katawan. Ang tubig ay mahalaga para sa paggana ng kalamnan at pangkalahatang kalusugan. Ang dehydration ay maaring magdulot ng fatigue, muscle cramps at iba pang mga problema sa kalusugan. Kaya't ugaliing uminom ng tubig kahit hindi ka nauuhaw upang mapanatili ang tamang hydration level. Tandaan, ang tamang nutrisyon at hydration ay susi sa pagkakaroon ng malakas at malusog na core. Seksyon 7, pananatiling motibo, mga tip para manatili kang motibo sa iyong paglalakbay sa fitness. Ang pananatiling motibo ay susi sa paggamit ng anumang layunin sa fitness. Maghanap ng isang kasama sa pag-i-ehersisyo na makatulong sa iyong manatiling responsable at gawing mas kasyasya ang iyong mga pag-ehersisyo. Magtakda ng mga makatotohanang layunin at ipagdiwang ang iyong mga tagumpay sa daan. Huwag masyadong mag-focus sa pagiging perpekto. Ang pagunlad ang pinakamahalaga. At tandaan, okay lang na magkaroon ng mga araw na pahinga. Bumalik lamang sa tamang landas sa lalong madaling panahon. Seksyon 8, pakikinig sa iyong katawan. Ang kahalagahan ng pahinga at pagbawi. Ang pahinga at pagbawi ay kasing halaga ng mismong ehersisyo. Bigyan
Bigyan ang iyong mga kalamnan ng oras upang maayos at muling makabuo sa pamamagitan pagsasama ng mga araw ng pahinga sa iyong gawain sa pag-ehersisyo. Makinig sa iyong katawan at huwag pilitin ang iyong sarili ng labis, lalo na kung nagsisimula ka pa lamang. Kung nakakaranas ka ng anumang sakit, itigil ang ehersisyo at kumonsulta sa isang profesional sa pangangangalagang pangkalusugan. Seksyon 9, Konklusyon. Ang iyong landas sa mas malakas na core at mas malusog na ikaw. Ang pagbuo ng isang malakas na core ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Ito ay nangangailangan ng oras, pagsisikap, at consistency. Tandaan na tumuon sa tamang forma, makinig sa iyong katawan, at pakainin ang iyong sarili ng mga masusustansyang pagkain. Ipagdiwang ang iyong pag-unlad at tamasahin ang proseso. Kaya mo yan. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.